Ano ba ang una nating pag-uusapan? Nako po, balita ko. Ano ba itong crime against humanity? Kasi kakasuhan daw si PRRD ng crime against humanity ng mga congressman. Ano masasabi ninyo doon sa kaso, ikakaso? Sabi ni Jason Kapispisan, anong kaso? Wala namang ebidensya. Nako, magandang pag-usapan talaga natin to. Sige, ilagay ninyo mga bossing kung ano yung inyong mga saloobin patungkol diyan sa ikakaso ng gobyerno or planong pagkaso ng mga congressman. Paano kasi sino ba magkakaso sa kanya? Mga congressman ba? Hindi. Ang magkakaso sa kanya dapat yung mga apektado. Halimbawa, ako, namatay anak ko. Magkakaso ako, ganon. Halimbawa, yung kapitbahay ko, namatay yung tatay niya. Pinatay yung tatay niya. Yun ang magsasampa ng kaso. Hindi pwedeng Congress ang magsasampa ng kaso sa korte. Oo, kumbaga yung congressman nga, yung mga congressman, panuntunan lang yung sa kanila. Kumbaga, nagkandak tayo ng series of investigations in aid of legislation. Ang kanila lang makapagpropaganda. Ang kanila lang po makapagrekomenda. At yung yung mga biktima mapilit nila na magsampa ng kaso against Pangulong Duterte. Ganun yun. Yun ang kayang gawin ng Congress, makapag-advise. Kasi sabi nga, pakakasuhan. Di ba? Pakakasuhan ng Kamara, ng Quadcom. Kumbaga, nag-come up na ang Quadcom ng resolution at doon sa kanilang resolution, si PRRD ay mukhang nagkasala against ng crime against humanity. Lumabag sa karapatang pantao. According to them. Now, ang question, yung bang kanilang resolution at verdict, ano ba yon? Tatanggapin ba sa korte yon? Hindi tatanggapin ng korte yan hanggat walang nagsisimulang magsampa ng kaso against him. Sabi nga ni Putragis, legislation sila Gagawa sila ng batas. All they can do is to i-recommend. Mag-recommend. Kung magsalita sila sa mga privilege speeches nila parang, ito po ay sindikato ng bla 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 bla. Ang tanong, valid ba yung yung opinion mo bilang isang kongresista? Yung House of Representatives, whatever they say about a certain supposedly crime na nakomit, valid ba yung opinion ninyo bilang ahensya ng gobyerno that you are? Hindi po. So whether magsalita kayo dyan, mag-privilege speech kayo na si Duterte ay ganito, si Duterte ay ganyan, the fact na political ang ang entity ninyo, yung inyong mga sinasabi against Duterte ay purely political. Hindi lang po yan magiging political kapag naisampa na yan sa korte, ayan na. Kapag ang jurisdiction nasa korte na, doon lang po hihinto ang pagiging political ng isang bagay. Tama? Di ba? Sabi nga nila, ang crime against humanity, yung bawasan mo yung pondo ng PhilHealth. Yung hindi ka mabigay ng pondo sa PhilHealth, bawasan mo yung pondo ng education, ng edukasyon, bawasan mo yung pondo ng military. Yan po ang crime against humanity dito sa Pilipinas. Karapatan po ng bawat Pilipino ang magkaroon ng magandang edukasyon. Ang crime against humanity, mga bossing, yung ibinoto ka ng taong bayan, yung binudol mo yung taong bayan na nagboto sa'yo, yun ang crime against humanity. Yung nangako ka ng 20 pesos na kilo ng bigas, tapos hindi mo ma-achieve, yun, crime against humanity yun. Yung nakakahuli kayo ng mga drugs pero walang drug lord,
crime against humanity yan. Yun kung nakakahuli kayo ng mga smuggled goods pero wala yung smuggle na ay nag-smuggle or smuggler, crime against humanity. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga balikot, kasagutan sa tanong matino. Yung wala kayong konkretong proyekto para sa mga magsasaka natin, krimen po yan, silang halal ng mga nagmamamayan sa gobyerno. Yan po ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity. So, makikita ninyo na kaliwang kanan yung patrutsyada ng mga congressman sa kanilang mga privileged beaches, kesyo, crime syndicates daw ang kung nandun naman si Duterte sa harapan ninyo, hindi nyo naman siya naiin. Wala naman kayong nakuhang anong sagot sa kanya. Mukha naman kayong mga pasang sisiyo nung nandun sa harapan nyo. Hindi nyo nga siya napaamin doon sa mga ipinalalabas ninyo ang ka-single-single na inamin ni PRRD ako ang may kasalanan ng lahat. I take full legal and moral responsibility sa lahat ng mga nangyari because that's how a chief executive should act. Lahat ng nangyari under your administration, whether it's good or bad, that's all on you. Kaya inaako yun ni PRRD. Now, can you convert that into a criminal case? If so, if yung mga ginawa ni PRRD is crime against humanity, bakit naging presidente pa si Bongbong Marcos? Kung crime against humanities lang, napakaraming nagsampa ng kaso against Ferdinand Marcos Sr. Until now, hindi pa rin ina-acknowledge man lang ng pamilya Marcos yung mga krimen na ginawa nung kanilang ama nung nakaupo. Namatay na lang si si Marcos Sr. ni hindi man siya nanagot dyan sa sinasabi ninyong crime against humanities. Mas marami pong namatay nung panahon ni Marcos Sr. noong martial law. Anong pinagsasasabi ninyo? Crime against humanity. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka